Yan, so magandang umaga po sa ating lahat and tayo na po ngayon ay dumako na sa ating magsisimula and bago po yan ay akain po ng mabatiin ang mga nakasubaybay po sa FB Live at ang mga kasama natin dito sa Zoom and ah ang ating pong prayer po sa tayo po magkakaroon po ng opening song and opening prayer po ni Sister Angela Buko and after po niya atin na po mapapakinggan ang mensahe po na bibigay sa atin ni Brother Japet Buko sa mensahe ng Panginoon and after po niyan ay ang closing song at ang closing prayer po ng ating speaker. So ngayon po tayo na po ngayon dumako na sa ating pagsisimula ng ating opening song. Let's pray. Amunahing banal, Diyos sa makapangyarihan sa lahat, kaya pinagpapasalamat sa inyo sa pag-ingat niyo po sa amin sa buong magdamag at salamat din po sa panibagong buhay at lakas. Umawa sa Ama sa aming pakikinig ng mga salita na mabuksan ng aming mga puso at isipan, na sa ganun po ay aming maunawaan ang inyong mensahe. At hihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagagawang pagpulang pagkakasala sa pangalan ni Jesus. And good morning po sa ating lahat. Ang title po ng ating devotion ngayon is Sin Exceeding Sinful. March 5. Tayo po sa Romans 7 verse 13. That sin by the commandment might become exceeding sinful. Tayo po dito. In great mercy, according to his divine character, God bore along with Lucifer the spirit of discontent and disaffection had never before been known in the heaven. It was a new element, strange, mysterious, unaccountable. So, yun nga na
Napakamaawain ng Diyos kay Lucifer na kahit nagsisimula na siyang magkaroon ng maling damdamin, hindi agad siya pinarusahan ng Diyos. Yung pagiging hindi kontento at paglayo ng loob ay hindi pa kailanman nangyayari sa langit. So, ibig sabihin, bago ito, wala pang rebellion dati. Kaya ito ay kakaiba at hindi agad maintindihan. So, ang kasalanan ay hindi likas sa langit o sa Diyos. Isa itong bagay na pumasok dahil sa ah, maling pagpili. Lucifer himself had not at first been acquainted with the real nature of his feelings. For a time, he had feared to express the working and imaginings of his mind. Yet he did not dismiss them. He did not see whither he was drifting. But such efforts as infinite love and wisdom only could devise were made to convince him of his error. So, yun nga na sa simula, hindi pa naiintindihan ni Lucifer ang totoong nararamdaman niya. Parang isipin siyang mali pero hindi niya agad inaamin o tinatanggal sa puso niya. Hindi niya napapansin na unti-unti na pala siyang lumalayo sa tama. Pero ang Diyos dahil sa kanyang walang hanggang pag-ibig at karunungan, ginawa ginawa niya lahat para ipakita kay Lucifer ang kanyang pagkakamali. So hindi siya pinabayaan agad. Yun nga ano na minsan ang kasalanan nagsisimula sa isip. So kapag hindi natin ito tinigil, ang itong maling kaisipan ay lalaki ito. His disaffection was proved to be without cause, and he was made to see what could be the result of persisting in the fault. Lucifer was convinced that he was in the wrong. He saw that the Lord is righteous in all his ways and holy in all his works, that the divine statutes are just, and that he ought to acknowledge them as such before all heaven. So, pinapakita kay Lucifer na wala siyang valid na dahilan para magrebelde. So, mali yung kanyang iniisip. So, naunawaan niya na matuwid ang Diyos, tama at makatulungan ang mga batas ng Diyos. Dapat niyang aminin ito sa harap ng buong langit. So, alam niya na mali siya, na convinced siya. So, may mga pagkakataon na alam natin ang tama, alam natin na mali tayo, pero hindi pa rin tayo nagpapakumbaba. So, ganun ang nangyari kay Lucifer. He nearly reached the decision to return, but pride forbade him. He persistently defended his own cause and fully committed himself to the great controversy against his maker. So, halos bumalik na si Lucifer sa Diyos. So, malapit na siya magsisi. Pero, yun nga, pinigilan siya ng pride o yung kayabangan. So, sa halip na umamin, ay pinagtanggol niya ang kanyang mga maling desisyon at doon niya tuluyang pinili na kalabanin ang Diyos. Diyan nagsimula ang malaking labanan o yung great controversy.
So, ang pride ang madalas na dahilan kung bakit hindi tayo bumabalik sa tama. Hindi kasalanan ang pinakamalaking hadlang, kundi ayaw lang natin magpakumbaba. Satan's rebellion was to be a lesson to the universe through all coming ages, a perpetual testimony to the nature of sin and its terrible result. The working out of Satan's rule, its effects upon both men and angels, would show what must be the fruit of setting aside the divine authority. It would testify that with the existence of God's government is bound up the well-being of all the creatures he, ha- he has made. So, hinayaan ng Diyos na magpatuloy ang rebellion para maging aral ito sa buong universe. Ipinapakita na ah, ng pamumuno ni Satanas kung ano ang mangyayari kapag tinanggal ang authority ng Diyos. So, magkakaroon ng gulo, kasalanan, sakit, at kamatayan. Parang ipinapakita kung ano ang tunay na bunga ng pagsuway. Ang kasalanan ay may natural na bunga at yun nga yung pagkasira. So yun nga, hindi agad um, hindi agad pinakita sa mga angels na yun nga, 'di ba? Kaya niya namang pawalain si Satanas. Pero hindi niya yun ginawa kasi yun nga, para maging aral din sa buong universe, maging aral din sa atin. Thus, the history of this terrible experiment of rebellion was to be a perpetual safeguard to all holy beings, to prevent them from being deceived as to the nature of transgression, to save them from committing sin and suffering its penalty. Pinapakita ng kasaysayan ng rebellion na ang pamamahala ng Diyos ay konektado sa kapakanan ng lahat ng nilalang. Ibig sabihin, kapag wala ang Diyos sa gitna, mawawala ang kapayapaan at kaayusan. Ang karanasang ito ay nagsisilbing babala para hindi na malinlang ang iba pa sa hinaharap. Parang permanent reminder ito na huwag nating subukan ang kasalanan dahil nakita na natin ang resulta. The infinite value of the sacrifice required for our redemption reveals the fact that sin is a tremendous evil. So, yun, nakita natin na napakalaki ng sakripisyong kailangan para maligtas tayo. Kung gaano kamahal ah, ang binayad, ganun din kalala ang kasalanan. So, hindi ito maliit na pagkakamali lang. Isa itong napakaseryosong bagay na sumisira sa relasyon ng Diyos at sa buong universe. Yun nga napakaganda ng lesson natin ngayon na yun nga na ang kasalanan ay nagsisimula agad sa isip. So, dapat bantayan na agad natin ang ating pag-iisip. Ah, at yun nga na mas delikado yung kayabangan kaysa kaysa sa pagkakamali. Yun nga pag nanguna yung ating pride, yung ego, ay yun nga, hindi tayo agad-agad basta umaamin, hindi tayo agad-agad nagpapakumbaba. At yun nga lagi nating tandaan na
Ang pagsunod sa Diyos ay hindi para sa ah ayun nga, ang pagsunod sa Diyos ay para sa ikabubuti natin, hindi para tayo ay paghihigpitan. Oo, yun nga po na habang may pagkakataon ay piliin natin ang magpakumbaba at bumalik sa tama. So, hanggang na lang po ang aking devotional. Ayan, so maraming salamat po. Mula dapat sa inyo pong napakagandang mensahe na dun po ay tinutukoy po nito um, na wag naman po tayong gumaya kay Lucifer kung ano yung ginawa niya ron, no? Nung, ah, na ito po yung naging lesson dun po sa kalangitan dahil sinubukan po na i-correct ng Diyos si Lucifer sa kanyang pride and sa kanyang dahil doon ay nagkaroon po ng matigas yung puso ni Lucifer, no? Parang nanguna yung kanyang kayabangan ay yung pagmamataas niya and nagkaroon siya ng puso na na hindi siya na hindi makontento kung ano yung meron siya, no? And even though na si Lucifer po na-realize niya na mali siya ay ang pride pa rin yung tumigil sa kanya para mag-repent at pumili na mag-rebel against God, no? And ito pong rebellion niya yung naging lesson sa buong universe, no? Na pinapakita po nito na by rejecting God's authority, no? Ito po ay magli-lead po, no, ng hindi magandang resulta. And ito po ay magli-lead sa destruction and suffering po ng iba, no? Kaya nga po, um, kinakailangan po ng ating Panginoon na bumaba pa dito sa lupa para siya ay mag-sacrifice, no? At kinakailangan na iligtas ang humanity para ma-prove po na yung kasalanan po ay seryoso, no? And ito po ay napakasama kapag ito ay pumuno sa buong sangkatauhan, no? Kaya po, um, tayo po ay muling pinapaalalahanan ng Panginoon sa umagang ito na wag po nawa tayong magkaroon ng mga ganitong pag-uugali dahil maaaring ito po ay maging balakid sa atin na lumakad sa daan ng kaligtasan, no? And bagkus ang kailangan po natin ay magkaroon po ng kapayapaan sa ating puso at magpakumbaba, no? At kung sakali mang may mga tao na i-correct tayo sa ating maling ginagawa ay atin pong tanggapin iyon, no? At ating pasalamatan sila dahil maaaring yung taong iyon ay merong care sa atin na gusto lang sawayan tayo para mag-improve tayo. At hindi po nawa, itanim sa ating isipan na tayo ay sinasawi para tayo ay malamangan, no? And yun nga, ayun lang po. And kailangan po nating ma-prevent yung mga pride, no? Sa ating puso and magkaroon ng rebellion sa ating sarili at sa ating Panginoon, no? Dahil ito po, lahat ng ito ay resulta lamang ng suffering sa ating buong buhay. And ngayon po tayo na po ngayon ay dumako na sa ating pagtatapos ng ating closing song and closing prayer po ng ating speaker.
Tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa umagang ito na kami po inyong pagtipon-tipon para po magpuri at magsama sa inyo. Tayo po mga napakinggan mensahe na aming tumatak sa pag-isipan may sa kabuhayan na kayo po ang mahuna ang isipan. Kayo po mag-guide sa amin para hindi po kami maligaw at aming mga landas at ah, iwasan po ang mga masamang pag-iisip. Tulungan niyo po kami na alamin ang aming purpose, aming value. Palaguin niyo rin po ah, ang aming mga karakter, aming intellectual, kung sa kayo mas maging better Christian kami. At tulungan niyo po ang aming mga ah, ang mga tulungan niyo po kami sa aming mga subok, aming buhay. At ingatan niyo po kami sa araw na 'to at gano'n po sa aming mga mahal namin sa buhay na hindi po namin kapiling ay gabayan niyo po sila at ingatan at pagalingin po ang mga sakit po. Patawarin niyo po kami sa mga pagkulang pag-aasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so maraming salamat po, Sir Japet, at sa mga nag-participate and maging sa mga sumama sa ating pag-aaral sa Zoom and maging sa VIB Live, and akan po kayong inanyayahan mamayang gabi sa ating pong evening devotional sa oras po ng 6 p.m. and bukas naman po ng ganitong oras ng ating morning devotional ng 5 a.m. Yan, so muli magandang umaga po sa ating lahat and God bless us all. Thank you po.